pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Hebreyo 11, 1, 2, 39 at 40. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. At ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako, yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin upang huwag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. Ano ang pananampalataya? Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan sa pag-asa na nagmula rin sa salita ng Diyos. Tayo ay may pananampalataya kung nakatitiyak tayo na mangyayari ang inaasahan natin kahit hindi pa natin nakikita. Sina Abel, Enoch, Noe, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jose, Moises, iba pang Israelita, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Hepta, David, Samuel, mga propeta at iba pa ay umasa at sumampalataya sa pangako ng Diyos kahit hindi nila ito natanggap habang sila ay nabubuhay. Gayunman sila ay nagtiwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng lalong mabuting bagay para sa atin dahil tayo ay kasama nila na gagawing sakdal ng Diyos. Awit 138, 1, 2, 4 at 5. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ng aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Lahat ng mga hari sa lupa ay magpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. At sila'y magsisiawit tungkol sa mga pamamaraan ng Panginoon, sapagkat dakila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang pangalan at salita ng Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang tanging anak sa pamamagitan ng kanyang pangalan at salita. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Unang Juan 5:9-12. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siya'y nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak
ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang patotoo ng Diyos. Ang kanyang salita ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang tanging anak, at sa atin na sumasampalataya sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Si Jesus ay katotohanan. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Ang Diyos ang nagpatotoo gamit ang kanyang salita na ang sumasampalataya ay kinaroroonan ng kanyang anak. Dahil ang buhay ng kanyang anak ay buhay na walang hanggan, ang sumasampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Juan 3:14-17. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang patotoo ng anak. Ang anak ng Diyos ay nagpatotoo na tayo ay inibig ng Diyos ng pag-ibig na gayon na labang. Pinatunayan niya ang pag-ibig na ito sa pagbibigay ng kanyang tanging anak upang tayo ay sumampalataya sa kanya. Ang sumasampalataya sa anak ay hindi mapapahamak. Ang sumasampalataya sa anak ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang katiyakan ng mananampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan na totoo ang sinabi ng Diyos. Ito ay nagdiriwang na kahit hindi pa nakikita ang sinabi ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na ako ay binigyan niya ng isang bagay, ito nga ay akin. Kapag sinabi ng Diyos na mayroon siyang gagawin, ito nga ay kanyang gagawin. Ang mga bagay na narito na, ngunit hindi pa nakikita, o ang mga wala pa, ngunit sinasabi ng Diyos na darating, sa pananampalataya ay tiyak na. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang patunay sa mga bagay na hindi nakikita. Ang hinahanap lamang ng pananampalataya ay kung ano ang sinabi ng Diyos, at pagkatapos ay nagtitiwala na ang Diyos ay tapat at makapangyarihan at kanyang gagawin ang kanyang sinabi. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya.
kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.